Ito, ano to eh, manifestation ito ng wala talaga sa matinong isip. O pagka mga addict, ganito talaga, hindi natin sinasabing addict siya. Hindi, sabi naman, Tanga! Nagigets nyo? Ulitin natin, oh. Ito, ano to eh, Oh. Sinabi nilang addict, paulit-ulit, tapos ngayon biglang bawi. Hindi natin sinasabing addict siya. Oh. Ulit! Si Dagol to, si Dagol. manifestation ito ng wala talaga sa matinong isip. Wala talaga sa matinong isip. Ano ba talaga? O pagka mga addict, ganito talaga, hindi natin sinasabing addict siya. Bobo talaga. Ano ka talaga? Naguguluhan ako sa'yo. Hindi natin sinasabing addict siya. Oh, biglang bawi ng puta. hindi, sabi naman ng kapatid niya. Kapatid niya may sabi. Pero dito, Kapatid niya may sabi. Pero alam nyo, noon pa lang, paulit-ulit nyo nang sinasabi na addict ang Pangulo. 'Di ba? So, ngayon, bigla kayong bawi, kapatid na yung nagsabi. So, ibig sabihin, ganito yan. Kapag si Amy Marcos, dumura, sumuka, tubae, pasintabi po sa mga kumakain, kakainin nyo rin. Kaya palang tataba nyo. Ang una, kain tae, kain suka lang pala kayo. Diba? Oh, kain suka, kain tae. Oh, ang kakapal ng mga pagmumukha nito. Takot makasuhan, ganon. makikita mo talaga yung manifestation sa kanya, yung klase ng pag-iisip niya. Minsan hindi talaga alam ng addict na may mali talaga sa kanya. Oo. Minsan hindi nyo rin alam na mga bobo at addict pala kayo. Kayo naman yung totoong addict eh. 'Di ba? Kayo yung totoong addict dyan. Alam natin yan. Nako, wag na tayo mag-tanga-tangahan pa dito kasi kung totoong tao ka, hindi mo masasabi yan. Ha? Kung wala kang totoong ebidensya. 'Di ba? Kung wala kang totoong ebidensya, hindi mo masasabi yan. Oh. Wala ka eh. Oh, kontra-kontra ang mga sinasabi. 'Di ba mga bobo nga? Bago sila isa lang diyan, hindi mo na pinag-isipan kung anong banat. 'Di ba? Hindi mo na pinag-isipan kung anong banat na gagawin nila. Ayan, nagkagulo-gulo. Oh. Wala sa ayos. Siguro may script yan sila, kaya nga lang mga bobo nga. Oh, hindi nila maintindihan yung sariling script. Tuloy natin. At katulad niyan, yung nasa video na yan, di ba? Diyan pa lang, talaga mapapatunayan mo na may diferensya sa pag-iisip. Ayon, Sino kaya yung may diferensya sa pag-iisip, Jiggy Barra? Ikaw na nagdala ng minor de edad na babae sa bahay mo at kinantot-kantot mo? O yung Pangulo? Yung Pangulo may narating sa buhay. Di ba? May pangalan. Ikaw putang ina, manyakis ka lang, nakupal ka. Oh. Di ba? Alam naman nating manyakis ka lang. Oh. Tuloy natin. Ay, nasa mga bagong pasok dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan, so tuloy natin. sa kapatid niya. Kasi biruin mo, sinabi niya dyan, yung about dun sa bridge na yon. Tapos, kinabukasan, nagpapatulong sa media. Labanan daw ang fake news. Bobo nga. Pag usaping ano ang tulay yun? Yung tulay na yun, pinag-aawayan ngayon at pinaglalaban ng mga DDS. Kasi sa Duterte nga daw yan eh. 'Di ba? O kay Digong nga daw yan eh. Putang ina. Public servant ka. Hindi mo pwedeng angkinin yung proyekto na pag-aari ng gobyerno. 'Di ba? Alam ko noon pa lang yan, plano pa lang yan sa panahon ni Digong. Pero ginawa yan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos at malapit na matapos. 'Di ba? Pero tingnan mo si Pangulo, napaka-humble. Inangkin ba na yung tulay na yan? Hindi naman, 'di ba? Pero kayo inaangkin nyo. Hindi naman sa inyo yan. Hindi na naman pera na Digong yung pinagpagawa dyan. Project ng gobyerno sa gobyerno. Wala pong pwedeng presidente na pwedeng umangkin yan, tandaan nyo. Walang kongresista na pwedeng umangkin, walang senador na pwedeng umangkin, walang presidente na pwedeng umangkin, walang vice na pwedeng umangkin. Si Sara lang naman ang aangkin eh. Kapal na mukha, tatamad-tamad, aangkinin. Ano ba?
pag sinabing public servant ka nga eh. Hindi mo pera yung ginagastos dyan. Pera ng taong bayan yan. Ha? Wag mo aangkinin. Batukan ko kayo isa-isa eh. Ha? Si PBBM nagpunta doon. Sinabi ba ng Pangulo, kung tulay na to, ako yung nagpagawa. Aangkinin ko to, akin lang to. May sinabi ba yung Pangulong Bongbong Marcos? Di ba wala? Ha? Dahil matino yung Pangulo, matino pa yung... May tino! Hindi katulad ni Digong. Wala na sa katinuan. Babanatan ko na kayo. Ha? Gusto nyo, banatan ko na kayo. Ayun na, di pa naman naubusan ng ano to. Ng... Ano? Palag! Siya yung nagpe-fake news. Ang ina, may tutor. Walang sariling utak, tinuturuan pa. Alam mo, ang dami mo nang ginawang ka-fake newsan. Yung sinabi mo dati na walang mga baril yung pumuntang pulis sa kayo, Jace. Putang ina. Totoo naman talaga, ang mga pulis, yung mga nakaharang dyan, walang mga baril yun. Ha? Walang mga baril yun, kita naman sa video eh. Pero, pag sila ay magkakanya-kanya na, magwawatak-watak na, syempre kukunin nila yung baril nila. Diba? Normal yun. Pero kung, kita nyo naman sa mga rally, diba? Kahit sa rally, walang baril yung mga pulis na nakahilera, nakaharang. Yun, walang mga baril yun. Diba? Katulad sa KOJC nun, walang baril. Pero pag yan ay tapos na yung rally, kanya-kanya na, magpapahinga na sila, kayong iba kakain, natural lang po, nahahawakan nila yung baril nila, kukunin nila yung baril nila. Anong silbi ng pulis kung walang baril? Putang ina. Sige, anong silbi? Ano, may pulis bang walang baril? Tang ina ka. Yung ay sa ICC. 'Di ba? Yung sa flood control. Oo. So ang dami mong ka-fake newsan na ginawa na nagmula galing talaga sa bibig mo. Tapos ngayon Itong kaibigan ni Chris Ulo, naubod ng sinungaling talaga. Na? Itong kaibigan mo Chris Ulo, wala na sa tamang pag-iisip, oh. Mag-like kayo dyan. Kalimbangin niya yung itlog ni Jay Guevara. ikaw lalaban sa ka-fake newsan at ang hiningian mo pa ng tulong yung media na isa din sa katulong mo sa pag-fake news. Correct. Actually, ang ano niya dyan, yaan ay pag-amin na siya ay magnanakaw. Isa pa tong UP yung ulo. Ito. UP yung ulo nito eh. Kaya wala rin sa tama yung pag-iisip eh. Ito, tao na to. Itong miyembro ng Bayaderos. UP yung ulo niyan. Kaya baliktad po mag-isip. Inamin niya sa media, dapat alam na rin ito ng media, hindi nyo na maitatanggi. Kasi pati isipin mo, tulay, nanakawin mo. Hindi kaya Lala, laki na mukha, sinako pa. sumasanib kay Marcos Jr. yung tatay niya? Ano daw? Nanakawin mo. Hindi Ninakaw ba? Yung tulay po ba ninakaw ng Pangulong Bongbong Marcos? Andun po sa Davao, pwede niyong puntahan kung ninakaw ba yan. Tumalong-talong kayo dun sa tulay. Magtambling-tambling kayo dun. Kung ninakaw ba yan. Alam mo, makikinabang dyan, dabawin nyo. Hindi naman si PBBM. Pag ikaw kasi nagnakaw ka ng isang bagay, ibig sabihin, ikaw yung makikinabang niya na magnanakaw. Pero inaakusahan nyo yung Pangulo na nagnanakaw. Ngayon, ang tanong, sino ba yung makikinabang dyan sa tulay na yan? Ang Pangulo ba? O ang mga dabawin nyo? Isipin nyo yan. Utang ina nyo. kaya sumasanib kay Marcos Jr. yung tatay niya. Doon nakakausap niya yon. Hindi kaya sumasanib. Lang yun. Epekto na siguro. Hindi kaya ng ano sumasanib sa sarili niya kaya paiba-iba siya ng salita. Hallucination na yun. yun. Epekto na ng ano nyo, epekto na ng droga, no? sobra-sobra. Kanina sinasabi nyo, hindi adik yung Pangulo. Tapos ngayon, biglang singit, epekto ng droga. Diba inamin nyo kanina, hindi adik yung Pangulo? Anong sabi nyo dito? Ito, ano to eh, manifestation ito ng wala talaga sa matinong isip. O pagka mga adik, ganito talaga, hindi natin sinasabing adik siya. Anong tawag dyan? Kayo yung adik?
Di ba? Kayo yung bangag. Hindi nyo pala sinasabing adik. Tapos ngayon sinasabi nyo nagdudroga. Epekto ng droga. Sinong tanga? Ay, naku po. Galingan nyo magdaldal. Kahit kasinungalingan para may ganon. Pukin ang inan nyo. Diba? O, press 1 po sa naniniwalang tanga tong mga to. O, press 1. Sa naniniwalang mga manyakis tong mga to, mga tanga tong mga to, mga adik tong mga to, mga supot tong mga to, mga tarantado tong mga to. O, press 1. O, pag sinabing SMNI, fake news. Kaya nabulok sa kulungan si Kibulok. O, di ba? Eh, ganun yun. Ganun lang kasimple yun, Sus Mariusip. Magtatanga-tangahan pa ba tayo dito? O, ang dami. Ang daming naniniwala. Buti nga sa inyo. O, tuloy natin to. Sobra-sobrang paggamit yung mga... Oo. Ayun yan ha, sa kapatid niya. Grabe yung yung tadhana sa kanya. Kasi siya nagsabi ng mahiya naman kayo. Oh, pero bago yan, yung sinabi niya muna may 5,500 flood control. Tapos binaha. Tapos mahiya naman kayo. Tapos nagbuo siya ng 5,500 flood control, totoo yun. Kasi yung listahan na yun, nakuha niya sa panahon ni Digong. 'Di ba? So, ang akala ng Pangulo, okay, yung flood control. Ha? Kasi sa panahon ni Digong yun eh. Oh, napag-alaman ngayon, grabe na talaga yung baha. Inisa-isang i-check ng Pangulo yung mga proyekto sa panahon ni Digong na flood control projects. Nadatna ng Pangulo, wala palang kwenta. Yung iba ampaw. 'Di ba? Yung iba ghost. Oh. Sino sisisihin mo? Si Digong o si PBBM? Ghost nga eh. Ghost project. Sa panahon ni Digong. Ang ina, makita ko lang kayo mga bayaderos kayo pag sisipain ko kayo sa pagmumukha eh. ICI. Tapos etong ICI ngayon, lumalabas ang baho. Walang direksyon. Nag-resign. Dalawa na nag-resign. So makikita mo talaga na lahat ng ginagawa niya, palpak. Pati nga, may mga utang pa. Palpak nga naman yung ICI, kaya nga ang daming nabuking eh. Ang daming makukulong dahil sa ICI eh. Sobrang palpak talaga. Ang daming mga DDS senators na naimbestigahan, lumabas yung baho. Kaya palpak po talaga yung ICI. Oh. Pero kung ang ICI papabor lang sa kanila, pupuriin nila yan. Katulad kay Saldico noon. O anong ginawa? Pinuri nila si Saldico. Nung una, sinungaling pa daw si Saldico, magnanakaw, mayaman, puro nakaw daw yung yaman ni Saldico. Nung bumaliktad si Saldico, abay, mabait na daw si Saldico at tagapagtanggol na daw ng mga Duterte. Nagsasabi na daw ng katotohanan. Grabe, ang kupal. Takin mo. Di ba? Tapos nabubuking ngayon na wala naman palang suportang nanggagaling sa kanya. Oo. So kita mo talaga yung yung pattern from the very beginning. Basta lang siya nagsasalita ng walang Kasi yan. action. Kaya tuloy ang nangyayari, disaster para sa sa kanya. Bakit Tsaka- walang budget yung ICI? Eh yung trolls niya meron eh. Eh yung mga vloggers niya ha? Nawala daw eh. Mahirap Coach Oli na magkaroon ng budget ang ICI. Kasi baka mamaya papunta sa kanya yung yung ebidensya. O di mas mabuti na kumbaga, wag bigyan mo ng sasakyan na walang gasolina at least hindi aandar yan. Nandiyan Sino kaya yung pinupondohan ngayon? Di ba number 1 kayo? Number 1 kayo yung pinupunduhan ng mga laos na politiko. Kayo yung pinupunduhan ng mga taong naghahabol sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya todo effort kayo ngayon sa pagbanat at paninira sa gobyerno. Dahil bayad kayo. Kaya nga bayad bay, kaya nga bayaderos. Dahil mga bayaran kayo. Anong gagawin nyo pag nabayaran kayo? Gagawa lang ng fake news. Oh, kami po ba yung nag-fake news? Saksi po yung mga nanonood sa amin. Walang fake news na lumalabas sa mga channel namin. Kami yung bumabara sa mga fake news na tulad nyo. Yun yung katotohanan dyan, mga gunggong.
Diba? Ayan, next topic na po tayo. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa susunod nating topic mga pre, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. May TikTok po tayo may TikTok po tayo at ano po tayo dyan. Sana po inyong suportahan. Ayan so sa mga bagong subscribers, ayan, maraming salamat po. Kalimbangin nyo yung like button dyan mga pre. Ayan. So next topic na po tayo.